So after 4 months of using this Motaro shock brand, ito na yung pinaka parang ayoko dito sa shock na to. So yun, para good day sa inyo mga ropa. For today's video ay honest review tayo ng Motaro shock. Ayan, Motaro shock para sa Honda Click. Bibigyan ko na kayo ng feedback after 4 months of using, no. Nabili ko to 4 months ago. Samahan nyo muna kami sa biyahe at may pupunta lang kami, tapos doon natin siya i-review. So yun, tara. So mga ropa, kung mapapansin nyo, no, bago na yung ating microphone. Grabe. Bali na ibenta ko na pala kaagad yung Purple Panda, no, kasi hindi ako satisfied sa niya, sa audio quality niya. Kaya naghanap pa ako ng iba. Pagkakamali ko, kung kailan nabili ko na yung Purple Panda, tsaka ako pa ito nakita sa murang halaga niya. Sobrang mura. Ay, ang Purple Panda, ang kuha ko 3.5 ang kuha ko sa Purple Panda. Tapos ito nakuha ko lang ng 200 pesos. May microphone na, diba? Pang sisi. Nag-aksaya ako ng panahon, ng oras. Meron naman pala na to. Testing natin i-high speed itong microphone. Ayan, testing natin sa high speed. Okay, mic test, mic test, mic test. Narinig pa ba ako? Mic test, mic test. 60. Nag-testing lang kung goods ba itong nakuha nating microphone, no? Na halagang 200 pesos. Di pa ako nakakalabas ng subdivision namin, traffic na. Tamo, nagkakabusi na nandun sa harap-harapan, no? Tignan mo, makakatakot to. Dikit na, dikit to, lapit na. Sheesh. So mga ropa, dito lang naman tayo, no? Malapit lang naman itong pupuntahan natin. Nag-enjoy ako dito sa daan. Parang gusto ko i-testing yung speed test na sa microphone. Audio quality pala pagdating sa high speed. Ayan, testing na natin dito. Testing lang natin dito ng konti. Ayan, 60. Mic test, mic test. Naririnig pa ba ako? Mic test, mic test. We're running at 70. Mic test, mic test, mic test. Yun. Pagdating sa Motaro shock, isa yan sa mga kilala o naging hype na shock, no, dito sa ating Pilipinas. Maliban sa RCB, YSS, isa ito sa mga naging ay, daan na kayo para hindi sila makakatawid, may paparating na truck, kaya binigay ko na. Kung lumampas ako, truck na yung kasunod, hindi sila makakatawid dun. So yun, back to topic. Itong Motaro shock kasi isa to sa pinakamaganda, pinakamabili at pinakasikat, no, o pinaka-hype na shock dito sa ating Pilipinas. At syempre dahil sa budget meal siya, marami talagang mapapabili sa shock na ito, no? Kaya ang tanong ko, no, sa Motaro shock na ito, kung hype nga lang ba o goods na goods ang quality. So yun mga ropa, banggit ko lang din pala sa inyo yung ginawa nating video o vlog dito sa ating Motaro shock noong in-unbox natin siya at in-install. At panoorin nyo na lang sa recent videos ko, tapos scroll down nyo lang, makikita nyo na dun yung videos ko.
Makita nyo na dun yung installing, unboxing ng Motaro Shock natin. Yan, pakita ko sa inyo na lang. Pakita ko sa inyo. Ayan. Tapos yun, hanapin nyo sa mga recent videos ko. Grabe lubak dito. Pak 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 pak. Alrighty. So yun, napakaganda talaga ng daan dito. Dito sa may puting lupa. Ito yung daan papunta sa Richmond. Saan maganda yung lugar. May view kayo. Makita nyo yung city lights. Yan. Yan. Dito na to. Richmond. Ayan. Alrighty. Sarado na? Hindi, pwede pa yan. Dito ako madalas nag-shoot, no, sa Richmond. Kitang-kita nyo naman ang ganda ng tanawin. Tapos makakita nyo agad tong bundok. Ano, yung bundok Maria Makiling. Napakaganda, ano. Napakaganda ng view dito. Pero syempre hanap tayo ng view na medyo maaliwalas. Kasi pagkakalam ko village to, may mga nakatira pa naman dito. Yung iba nga lang parang abandonado na, no, parang iilan na lang nakatira dito. Ewan ko bakit, hindi ko alam. Ayun yung puno. Ayun, dito tayo nag shoot dati doon sa MT85. Dito tayo nag shoot. Ayan o, dito kami nag shoot noon. So dito din natin isushoot itong Motaro Shock. At yun, mas tahimik kasi dito, mas peaceful, tahimik lang. So after 4 months of using this Motaro Shock brand, no, sobra akong naging comfortable dito sa shock na to, no. Ayan, no, fully adjustable na siya. Ayan, no, makita nyo naman. Ang advantages naman kasi ng adjustable kapag may angkas ka or may angkas kang mabigat or may dala kang mabigat, pwede mong i-adjust yung adjuster nya para mas maramdaman mo yung play ng shock. So for me, lagi naman akong mag-isa, minsan lang ako may kasamang OBR. Ang na-experience ko dito, when it comes sa mga lubak, kahit yung mga minimal na mga bato-bato, or even sa mga malalaking lubak at mga humps, nabibigay niya naman yung rebound na hinahanap ko dito sa shock na to. Unlike do sa stock na sobrang tagtag. Yun yung nagustuhan ko dito sa shock na to. Tsaka syempre ito looks niya, no, kasi inverted na siya, inverted shock. May mga negative sides din naman to. Dito makikita nyo mga ropa. Ayan o, may mga ano na siya, kanto ng scratches na parang nababakbak na yung, ewan ko kung paint o parang hindi paint to Ayan o, may mga itim-itim na natatanggal na yung kulay. Siguro dahil sa ano, sa mga tumatalsik na bato-bato. Ngayon natatamaan siya, kaya ayan o, nagbabakbak siya na maliliit. Ibig sabihin, ilang months lang, siguro madami na yan. Base sa aking experience, no. Wala pa naman akong nakikitang tagas na sinasabi ng karamihan na nagtatagas siya dito, yung laman daw nito tumutulo daw. Wala naman, kasi every time na napuputikan or napapadaan ako sa mga basa, tulad niya nakarang mga linggo maulan, talagang nililinis ko agad, nakikita ko. So wala naman ako nakikitang tagas or tulo dito sa baso niya. So yun, dagdag ko lang din pala mga ropa, ano, ang ginamit pala nating bushing dito sa ating Motaro Shock yung stock bushing natin ng Honda Click. Meron naman tong kasamang bushing pag bumili kayo ng shock, no, pero ang ginamit ko yung stock. So mga ropa, punta naman tayo sa dislikes dito sa Motaro Shock na to. Ito na yung pinaka parang ayoko dito sa shock na to when it comes kapag may angkas ako
or may bit-bit na mabigat. Kaso minsan yung angkas ko may bit-bit na mabigat, no, ganon. Nararamdaman ko yung bigat din, yung weight namin. Siguro around nasa 120 to 130 kilos, ganon, etc. Basta ganon, 120 kilos. Sabihin na natin 120 kilos. Kapag napapadaan ako sa humps, kahit sobrang bagal lang ng takbo ko, after nung ganon, may maririnig akong lagutok dito sa bandang likod. Ewan ko kung saan siya lumalagutok, kung dito ba o sumasagad na ba yung play niya. Na-adjust ko naman na siya. Tapos sobrang baba pa rin nung play niya. Talagang bumababa siya. Tapos kapag napadaan ako sa uneven roads, no, yung may lubak na hindi mo maaasahan, na medyo malalim-lalim, lalagutok talaga tong dito sa banda sa likod. May isip ko, syempre itong shock yun, lumalambot siya, ganon, sobra yung pagkalambot ng rebound niya, kaya siguro lumalagutok ng sobra, umiilalim yung buong puwetan dito ng motor, umiilalim hanggang dito, basta sobrang baba, kaya rinig ko yung lagutok. Akala ko nga may tumamang bato o something. So yun lang naman yung naging parang dislike ko dito sa Motaro Shock, kasi hindi ko na experience yun dun sa stock shock ko yung ganong klaseng lagutok. Sobrang bagal ko na magpatakbo, ganon pa rin naririnig ko yung lagutok kapag may angkas ako, kapag mabigat yung bitbit nung motor. Pero kapag mag-isa naman ako, all goods naman, wala akong nararamdaman, nandun yung comfortability niya. So yun mga ropa, ipapakita ko lang ulit sa inyo yung play niya kapag may angkas, no. So yun mga ropa, overall naman goods na goods para sa akin. Kaso yun nga lang, when it comes sa uneven roads, humps, mararamdaman mo yung lagutok dito banda sa may shock. Yun lang parang naging disadvantage niya para sa akin. And overall, goods naman. Super quality pagdating sa comfortability, hindi mangangalay ang balakang mo, at goods na goods sa long ride. So yun, kung nagbabalak ang bumili ng Motaro Shock this year o this month o this week or mismo ngayong araw na napanood mo to, go muna to, Motaro Shock na to. At fully adjustable naman na siya, at sobrang nakakapogi tignan, lalo na yung inverted. So hindi to sponsor mga ropa, ito lamang ay content ko lamang, at gusto ko lang din bigyan kayo ng feedback simula nung naikabit natin ito 4 months ago, no. At sinabi ko doon sa vlog na yun, bibigyan ko kayo ng feedback after 3 months or 4 months of using. At yun, ito na yun. Siguro hindi ko na siya papalitan, okay na ako dyan. So itong Motaro for lifetime na yan. Thank you Motaro, at nagkaroon ka ng gantong klaseng shock, no. So yun, budget meal at goods ang quality, pasok na pasok. At so yun mga ropa, hanggang dito na lang yung video natin for today. At sana kahit papano nabigyan ko kayo ng satisfaction pagdating sa honest review natin dito sa Motaro Shock, no. Sana nabigyan ko kayo ng konting idea. May mga disadvantage lang siya. Tapos syempre wala namang perfectong gamit, di ba? Lahat yan may mga parang kahinaan. At ito lamang po ay base sa aking experience. So yun, sana abangan nyo pa yung iba nating mga reviews pagdating sa mga pyesa, motor, etc.
Sana abangan nyo pa yan mga ropa. Salamat sa mga sumusuporta sa atin, sa mga subscribers natin dyan na patuloy na nagla-like, comment, share sa ating mga video. Salamat sa inyo, sobra. Sa mga hindi naman natutuwa sa ating mga video, hayaan nyo, mas gagalingan ko pa sa mga susunod kong video, no? At yun, God bless sa inyong lahat. Ride safe always. All about two wheels, Brentro. Let's go!